Okay, isang mapagpalang gabi po. Luzon, Visayas, Mindanao sa bansang Pilipinas at sa lahat ng OFW worldwide. Ngayon lang po tayo nag-coverage. No? Kadati lang po natin, galing po tayong Piontek. Hindi po tayo nakaalba ngayon. Nagbago ang schedule ko sa restaurant. Bukas po ako mag-aalba sa restaurant. Tuesday saka Friday na lang po, hindi na po Monday to Friday. So, punta ko ng Piontek para bumili po ako ng mga bote ng pabango po natin. At the same time ay gumawa na rin po ng mga sticker, mga pangalan. Kasi dati yung presyo niya nasa gilid. Tapos yung pangalan niya nasa gilid, hindi maganda idea. Naalala ko ito yung sabi niyo sa Facebook na nabasa ko at napakinggan ko. Hindi pa nakikita ang product kung pinakalaman, pero cover pa lang, nainganyo na, bumibili. No, kaya sabi ko, wala namang kailangan habang naghihintay ako, nagpapahinga ko. Kasi nga, almost 2.5 hours ang biyahe ko. So, almost 5 hours back and forth, no? So, habang nagpapahinga ako, ginawa ko na muna ngayon. Kasi bukas nga may alba tayo sa biyaya Panginoon. So, ito po yung guys. So, tignan nyo po. No, papakita ko po sa inyo. Yung aking ginawa po na Ace Perfume Collection. Ayan po siya. Oh. So, meron po tayong Blue Channel. Ayan. Blue Channel po yan. Meron po tayong Victoria's Secret. Meron po tayong Coco Channel. No, Coco Channel. Meron po tayong Calvin Klein. Calvin Klein. Miss Dior. Vanilla. Lavender. Ayan. Meron po tayong Gosi. Meron tayong Bulgari. Meron tayong Burberry. Meron tayong Rose Jam. Rose. Love Me. Saka Adventurous Creed. Andito pa yung isa. Yung Bergamot. Ayan. Actually, 15 iba-ibang klaseng excuse me, pabango po ito. No, ang ginagawa po natin. So, katatapos ko lang po ginawa. So, kasasalin ko lang po sa mga bote. So, wala na po tayong pabango ng mga maliliit. Puro malalaki, yun, nilagay ko na po sa mga malalaki. Ayan po siya, kung papansinin niyo po. So, katatapos ko lang po, 15 po siya. Actually, marami po tayong klaseng pabango. No, sabihin niyo na po sa akin kung anong gusto po. Halimbawa, close, sabay, savage. Kaya, mga iba-ibang pabango, sabihin niyo na po sa akin, ay pwede po natin hanapin at titimplahan po natin, no? So, ito po yung presyo niyan. Yung ganyang kalaki, isa, 5,000 po yan. Pag binili nyo po sa Olivia, mga 35, 50, 40 plus. Po sa akin, 5,000 po. Bakit po 5,000? Kasi tayo na nga po gumagawa, nagtitimpla. Na skill learning, na train tayo. Tapos sumunod tayo sa instruction. So, gumawa na po ako. Lalo na talagang nagsimula ako sa pabango nung ako'y nag-aangkat pa, no? Sa company, sa factory. Ngayon hindi na tayo nag-aangkat, tayo na mismo gumagawa. Bumibili na po tayo ng mga gamit, ng mga perfume base saka diffuser base. Ayan, no. So ayan po yan, no. Ace Perfume Collection, ang aking pangalan po, Ace Perfume Collection, fundraising for a cause, be honest. Kasi hindi ko na po binabantayan mostly. Nilalapag ko lang dyan, may bag. Tapos, kuha mo, bayad mo. Trusted ba? Mabango ka na, nakatulong ka pa. Andiyan na po yung aking bank account. Nilagay ko na rin pong bank account ko. Thank you for watching, Ate Nori, no? Sa 1 million view, ay 1,000 view. No? So, pinapakita ko sa inyo, isang bote, 5,000 na po. Pag umabot po ng 10,000 won, ay meron pong isang libreng maliit na bote na pabango. Ayan po siya. No? So, ito po ay fundraising for a cause, tinutulong po natin sa ministry, sa mission, para anytime, ang ating mga kababayang OFW na kung saan ay talagang matagal na standby at talagang medyo kinakapos, mga OFW na kung saan ay nakakatulong ang church dito sa SGIM. No? So, katulad marami na pong lumapit sa atin dito sa biyaya ng Panginoon, mga kapatiran, ay nagkaisa at itong fundraising na to ay may mga bumibili, pangapalaman ko, at ito mostly ngayon, ito ngayong perfume, ay tinutulong po natin. So, hindi ako nag-iisip muna sa mga personal. Kasi, yung personal, secondary na po yan, no? Taga meron na yan. Pero ang mahalaga po, ay nakakatulong po tayo kasi God will provide, God will supply. So, ito po yung mga natira. Pinapakita ko lang po sa inyo. So, ako na nga po yung gumagawa.
nagtitimpla. Ayan po yan, no? Ayan, yung mga sobra. Nagagawa mo ng 1/5. Yan. So, yan po, no? Dito po tayo sa office ng SGIM. Ayan po, no? Ito nga, katatapos ko lang nga po kadidikit, no? Nagtiyaga po talaga ako. So, ang sticker po natin, thank you for sponsor kay Sister Sabina, ng ating member dito sa church, no? So, ito, na lamination. Ayan po, so, minsan pa muli mga kapatid, no? Pinapakita po natin yan ay to express, no? Bilang isang OFW, katulad ko, no? Ay may panahon na may alba, may panahon wala alba. So, one time, may namimit po tayong mga Pilipino pag walang trabaho, nababagot, homesick, naboboring. Hindi lang Pilipino, no? Pati yung mga iba-ibang lahi na namimit ko, no? No? So, and then, hindi na lang gagawin. So, minsan, advice ko sa kanila, pag walang ginagawa o walang trabaho, dapat nag-iisip kang sound mind ba, mindset, na dapat meron kang alternative. No? Alamin mo, no? So, katulad ito, ay sinishare ko ito, katulad wala akong alba, wala pa akong trabaho sa company. So, nag-iisip ako na mayroong gagawin. So, gumagawa ako ng libro, yung e-book, pero pang religious, no? Nakagawa na po tayong dalawa. Tapos ito nga, pabango. So, may mga bubili, katulad kahapon, yung Sunday. So, may naka 40,000 po tayo, no? So, may panghulog din naman tayo sa fundraising, no? Sa mission fund dito sa church. May pandagdag na naman po tayo para sa gawain ng Panginoon. So, at the same time, ay gumagawa rin ako ng palaban ng peanut ngayon. No? Ang peanut, merong iba pala gumagawa, nilalagyan nila ng asukal. So, ako hindi na. Honey talaga ako, honey bee. No? So, hindi yung peanut butter kasi hindi ako naglalagay ng butter. No? No preservative yun, no? And then, cheese whiz, no? So, yun pong ginagawa po natin. Kapag natapos ito, naglalaro ako ng table tennis, papasyal, nagpa-practice ng photographer. So, hindi mo napapansin, lumilipas yung ilang araw, ilang oras, hindi ka na homesick, hindi ka na boboring. No? Kasi, isa yun sa kalaban, nung pag wala kang ginagawa, na homesick ka talaga, maboboring ka, babagod ka, tapos mag-aalala ka, gito, walang pera, gito, marami akong nararamdaman. Ay, naintindihan ko yan. Kasi ganyan dito ko before. Pero I ask God, I pray to God, no? And God give me wisdom, kaya ito yung sabi ng Bible. Pag humingi ka ng panalangin sa Panginoon, and then talagang inano mo sa Panginoon, nagtiwala ka sa Panginoon, and God will give you wisdom. No? So I encourage you isang OFW, buhay abroad ng katulad ko. It is the Bible says, no? The just shall live by faith. Lagi ko sinasabi yan. Kasi maski may trabaho ka, anytime pwede kang mawalang trabaho. Anytime pwede kang magkasakit. Huwag naman, no? Pero realidad no? So, walang personalan, no? Minsan tayong mga OFW, agan-tsugan, okay lang kung malakas ang immune system mo, ganda. Pero ang nakakalungkot yan, ng iba, sa sobrang trabaho, at wala na rin time, so kanina nagsauna na rin po tayo, no? So, nag-relax muna ako. Kasi ganyan ako ang sauna kasi, it is good for health, no? Nakaka-relax ako. And then, the same time, ay nakakapag-isip ako mabuti. Isa rin ako sa nakapag-isip ng mabuti sa nakababad ako sa may tubig. So, kailangan creative ka talagang dapat yung sound mind mo, ang iniisip mo, dapat ang maaari ay may mga alternative naman lagi yung sinasabi. Yun sabi ng James 1:5, ask wisdom from God. And then, dapat alam mo yung mga dapat mong gagawin na hindi nasasayang ba? Katulad yun, hindi ko napansin, gabi na pala. Busy ako. So, anytime pwede nang umorder. Anytime na may mga okasyon, inaalaw ng mga churches. So, nagbibigay ako sa mga pastor ng love gift ng mga pabango. Pag may bisita dito, hindi natin binibenta. Binibigyan po natin sila ng mga palaman, mga pabango. Kasi bisita sila Gift natin yon to bless them. Kapag nagustuhan nila, nabanguhan sila, nasarapan sila sa palaman, bumibili sila. Pagbili nila, nailalagay po natin sa ministry. Because ang ministry need money, no? Sabi nga ang ministry, wag mong gawin business. Pero ang business kasama sa ministry para makasupport sa ministry at minister. So, yan po ang aking message po sa inyo mga kapatid. At ito nga pala po si Kuya Ace, Brother Ace, and Pastor Ace. Dito lang po sa Buhay Abroad. Na kung saan ito po ay minsan nasa field po tayo, minsan ay nasa labas nga po tayo sa ating online broadcasting. Kasi nga, one time,
ay babalik po tayo sa ating photobot. Hindi pa muna ako umupo ngayon sa ating radio online photobot. Ito po yung ating photobot ng Kakampi Online na saludo sa you news, no? So ang ating pong butihing station manager si Ate Pe, no? At saludo po ako sa iyo. Good evening po, Ate Pe, siya pong aming station manager. Tayo po ay accredited and member at legit po tayo na nasa online. Kasi hindi lahat po na nagba-vlogger, nagpa-podcast o nag-online ay legit, no? Pero actually may mga association din 'yan, no? So ako po ay member ng POBA at connected po tayo sa Kakampi Online. Dito po yung ating pong pinaka, no? Kaya may ID po tayo, may certificate po tayo, at talagang extended ng authority. Kaya one time ay mabalik ulit tayo dyan sa ating programa Saludo sa iyo na nakaupo po tayo dyan, 1 hour, minsan 2 hours, ay meron nga po tayo mga sequence of the program. But, pero pan-temporary, nasa Pilbo na tayo, no? Na kung saan tayo ay nagka-coverage. So, sinasabi ko po ito sa mga kapatid ay it is, sabi ng Ephesians, grab opportunity. Kasi may mga opportunity minsan na pinapahintulutan ng Diyos, hindi mo na gagrab. Sayang. Minsan din na naibabalik. No? So, importante yun. Sa mga may edad na o paedad na, mas sa mga babae at lalaki, dapat nag-iisip talaga. No? Kasi nga, sabi nga, hindi habang buhay, hindi habang buhay, bata ka. Hindi. At hindi habang buhay, malakas ka. At minsan may panuntang ng OFW nagkakasakit, lalo na kapag napasukan mong trabaho ay mabigat, mahirap, marumi. So, dapat talaga meron kang alternative. Dapat meron kang investment, meron kang business, meron kang skill. Kaya nga lagi kong sinasabi na pag wala kang skill talaga, nakadepende ka lang sa trabaho. Anytime, pag wala kang trabaho, anytime pag nagkasakit ka, walang trabaho, no income. Pero mas wala kang trabaho, pero kapag na-discover mo ang skill, na-discover mo ang business, na may knowledge ka, at nakita mong maski mawalan ka, at least may pumapasok. Pwede ka maghirap, pero hindi ka hikahos na hikahos. Pwede ka magkulang, pero hindi ka kapos na kapos. No? Kasi nga meron kang skill, meron kang abilidad o potential o knowledge na possible na pwedeng additional income. Kaya nga lagi sinasabi, pag inisip mo ang pera, hindi ka iniisip ng pera. Kasi wala namang isip yan eh. So, ngayon pag inisip mo ang pera, pag wala kang skill, hindi ka magkakapera. Pero pag may skill ka, sigurado may inaasahan, magkakapera ka. Diba? Ito, paggawa ng pabango, skill yan. Natutunan po natin, saludo po tayo doon sa nag-train yan. Natutunan, ba nakita ko, naggawa, kagad ako ng pangalan ko, Ace, o pangalan ko Ace. Perfume, collection, nagko-collect ako ng iba-ibang pangalan. And then, libre, minsan nag-delivery po tayo. Minsan, sila, bumibili sila. So, may papasok na pera. Di ba? So, yun po. Mas maganda kung may trabaho kang dire-diretso, pero mas maganda meron kang additional income. May mga company o factory na talagang hindi mo ma-adapt. Wala kang makukunan doon na skill. Pero may mga company o factory o family business na possible na pwede mong matutunan at pwede mong madala sa Pilipinas. Katulad nga nitong pabango, katulad ng palaman. Ito nga, minamaster ko yun sa restaurant. Ng mga noodles, no? So, kaya ko na mag-catering ng iba't ibang klaseng noodles. No? Bibili lang ako sa kanya ng soup. Alam ko na mga timpla, alam ko na yung mga ingredient. So, tagang tubo, tagang masisiplipas, pwede pala yun. No? Pwede nga daw niyang i-deliver. Gusto nga niya akong kausapin, sabi ng Panginoon, kung uwi ako sa Pilipinas na, sabi niya, mag-usap daw kami. Mag-usap kami. So, just only talking lang kami, no? Malay mo kung talagang gusto niya, interesado siya kasi gusto niya magtayo ng restaurant sa Pilipinas, ako ang gawin niyang partner. So, sabi ko, why not? Kasi alam ko na rin po sa biyaya ng Panginoon. Diyan ko rin natutunan gumawa ng kimchi. Pati kimchi, marami palang klaseng kimchi. Natutunan paggawa ng kimchi, pwede kang kumita sa kimchi. Di ba? Lagi yung kimchi, mag-aaral ka. Di ba? Pwede mo i-deliver. Nag-aaral din ako ng pagiging photographer. Ito pinag-aaralan po natin, hindi lahat ng skill ay pwede mong may apply, pero at least may skill ka. Kung hindi para sa iyo, ituro mo sa iba para sa kanila, di same time nakatulong ka, and bandang huli, tutulungan ka rin. Pero ang sikreto pala niya, nakita ko, kasi dito tayo magtatapos, no? Maraming OFW. Totoo yan. Di ba? Tumutulong sa kamag-anak, tumutulong sa kakilala, hanggang sa tumanda, wala nang sumalubong. O kaya hindi na sumalubong. O kaya hindi na nakilala, lalo pag matanda na. Bakit? Kasi nga sabi nga, wala daw naipon. Pangalawa,
tulong ng tulong, hindi natulungan, hindi rin siya natulungan. Lumayo, ayaw na sa kanya. So, ibig sabihin, naghihirap. Ngayon, ang tanong, bakit gano'n? Tumutulong ka, dapat tulungan ka rin. Ano ba sabi ng Biblia? Ito yung sabi ng Bible. Kapag ikaw ay may pagkakawang gawa, bukas ang iyong palad. Sabi ng Biblia, ang taong mapagkawang gawa, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. It is biblical, sabi ng Biblia yan eh. Kung ikaw ay tumutulong, nagkakawang gawa, nagbibigay. Ang sikreto pala, isama mo ang Diyos. Yun pala yun. Kasi maraming mga OFW, tulong ng tulong, bigay ng bigay, nilulustay ng iba. Bigay ng bigay ng pangkain, pero hindi binibigyan kung paano magkaroon ng pagkain. No? So, kung tulong ka ng tulong, tumulong ka, pero tulungan mo rin siya paano magkaroon ng hanap buhay. Kasi pag perang binigyan mo, bus yan, bigyan mo siya ng pagkakataon na tulungan mo siya. Paano kumita? Na kasama ka pa, alalay ka pa. So, ang ibig sabihin, nakita ko doon, isama mo ang Diyos sa pagtulong mo sa tao, sa pagbibigay mo, isama mo lang yung Lord. Magkakawangga ako, tutulong ako, partner kita. Bless me. So, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi yung sabi mo, blessed is giver than to receiver. Kasi nagiging daluyan ka eh. Mas maganda yung kayong nagbibigay kaysa yung tumatanggap. So, pag ikaw nagbibigay, nagiging daluyan ka. Pero i-partner nga natin ng Diyos. Yung sabi nga, without me, you can do nothing is biblical. God will supply all your needs. Yung sabi ng Bible, di ba, mga kapatid? So, I encourage you, OFW, para hindi tayo tumulad sa ibang mga OFW na pag-uwi. Nga, million dito, pag-uwi sa previous million, pagkatapos wala na, nagkakaganon kasi nga, ang binibigyan, hindi binibigyan ng value. Bigay ka ng bigay pero hindi ka naging maingat, hindi ka naging matalino. Pero huwag kang tumingil sa pagbigay, pagtulong, pero maging maingat, maging matalino. Ngayon, kapag ikaw mapagbigay, nagkakawang gawa ka, lalo kung tagang hindi ko walang kakayahan, aba, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Kasi puso mo, generous ka eh. Pero yun nga, isama mo ang Diyos. Pag sinama mo ang Diyos, at sinira mo pang salita ng Diyos yung tutulungan mo, aba, the Lord will bless us. Hindi ka maghihirap, di tayo maghihirap. Tapos may skill ka pa, yayaman tayo, yayaman ka. Hindi mo mayaman na mayaman, pero mayaman ka. Kasi bakit? Ginagawa sa Panginoon, treasure in heaven yun. Tapos meron ka pang treasure sa lupa. So, yun lang po mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang ating simple words na it is biblical, na please tayo mga OFW. Yun sabi ng Bible, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pero maging maingat, maging matalino. Ayaw mong maghirap, ayaw mong pabayaan ka ng mga tinulungan mo, isama mo ang Diyos. Tapos mga tinutulungan mo, ipag-pray mo sila na makita yung value, yung halaga ng pinagpapaguran mo dito sa Korea o pinagpapaguran mo sa ibang bansa, pinagpapaguran natin. Ako naniniwala, God granted our prayer. Hihipuin sila, kung hindi man sila, iba ang gagamitin ng Diyos kasi puso mo tama eh. Kaya sa mga babae dyan, sa mga lalaki, mga mapaedad na o may edad na, patanda na o matanda na. Ay, nako. Ako sabi po sa inyo, maski may asawa po kayo ng Amerikano, Italiano, Japano, Koreano, pero hindi mo masabi. Ay, masabi mo nga, pero hindi mo alam for the future. Kaya hanggat maaga, hanggat malakas ka, hanggat may pera, tumutulong ka, sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon, pero meron kang tinutulungan sa sarili mo rin. Yun yung ibig sabihin. Kaya lang na pinapapakinggan sa mga businessmen, pay yourself. Ibig sabihin, kung tumutulong ka sa iba, dapat meron ka rin. Tapos meron ka pa rin sa Diyos na na tinatabi para sa gawain ng Diyos. Balance ba? No? Balanse ba? Balanse. No? So, yan. Maski tinuturo ko ito, sinasabi ko ito kasi, ito yung natutunan ko sa biyayang Panginoon ay ginagawa po natin paunti-unti. Hanggang sa ngayon. Nasa sa pamilya ko. No? So, I hope nakapagbigay po ng paalala, encouragement. Huwag po tayong magsawang tumulong, pero maging maingat, maging matalino sa pagtulong. At pag tutulong ka, dapat tinutulungan mo rin sarili mo, tapos isama natin ng Diyos. Ako naniniwala, hindi ka papabayaan ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Sigurado uuwi ka. Iwanan ka man ng ibang tao, hindi ka pa rin maghihirap. Bakit? Kasi nga, kasama mo ang Diyos, tapos tinulungan mo sarili mo, kung tinulungan mo iba, nakalimutan ka, hindi ka magbabagabag. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Tapos meron ka rin tinulungan sarili mo. Kaya mga patanda na dyan, babae, lalaki, maski sabihin mong may asawa ka pa,
ng Amerikano, Italiano, o anong klaseng no yan, o Koreano, o Koreana. Tandaan mo, no? Hindi lagi ikay malakas, hindi lagi ikay bata. Tatanda ka rin. Tatanda rin tayo. Minsan, wala ka ng trabaho. Pag wala ka ng trabaho, no salary. No work, no pay. Paano yun? Kung wala kang investment, wala kang business, saving mo, ubos, labas na labas. No? So, I hope, yan po ay nakapagbigay po paalala po sa atin. Minsan po muli, maraming po salamat. Ito po si Kuya Ace, Brother Ace, and Pastor Ace. Saludo po ako sa inyo lahat. Sa inyo po laging nanonood, pakikinig sa ating pong online broadcast. Dito lang po sa ating dito lang po sa ating pong online broadcasting sa bansang South Korea. Na kung saan nandito po tayo sa office ng SJIM ng Incheon Church ng Filipino Community. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo ng Diyos. Naway lagi po kayo umantabay. Naway lagi po nakapagbibigay paalala. At hamon naway makapag-share po ako. At i-share po ninyo ang aking Facebook. At salamat nga po, no? Kasi meron na po tayong star at meron na pong medyo tumataas na po tayo. Itong pag-suporta system to, magpadala kayo ng pera. Hindi ko alam kung paano natatanggap yan. Pero meron na po tayong meta na bibigay na po sa message. Yan po. Itutulong po natin yan ulit sa mga sa mission fund. Kasi laging sinasabi, maganda yung meron kang treasure sa lupa, may treasure ka pa sa langit. Meron kang reward sa langit. Yumaman ka sa lupa man, guminhawa ka sa lupa, mayaman ka rin sa langit. Kasi ang Diyos ay mayaman, dapat ang anak ng Diyos mayaman. No? So, saka natin tatalakayan yan. Kasi minsan, issue rin yan eh. No? Pumunta si Jesus Christ dito, hindi pinangako na na kayamanan, gito, ang mga apostol gito. No, case-to-case basis po yan. Pag-uusapan din po natin yan. Mga biblical basis, mga practical, at ano po ba ang pinaka-revelation yan. Okay? Maraming po salamat pa sa nagpapalam. Ito po si Kuya Ace, Brother Ace, and Pastor Ace. Saludo po ko sa inyo lahat, sa inyong mga panonood. Naway lagi po kayo nakantabay. Tandaan po natin ang mote ni Kuya Ace, ni Brother Ace, Pastor Ace. How good it is, I share. Basta mabuti. Huwag mong hadlangan. Share mo. Ang motto ng aming pong Kakampi Online, kung may naapi, may kakampi. Kakampi po natin ng Diyos. Kakampi niyo po kami. Kakampi po namin kayo. Kakampi po natin ang lahat ng gumagawa ng mabuti. Para madaig natin ang kasamaan. Sabi ng Biblia, huwag magpadaig sa masama. Daigin natin ang masama sa pamamagitan ng pagkakawang gawa o paggawa ng mabuti. Maraming salamat. God bless you. Bye-bye.